beautiful people, I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong hapon. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Bea Milian Windorski, nangunguna pa rin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So ito na nga pag-usapan natin ngayon. Bea Milian Windorski. Yes, malapit na nga ang laban ni Bea Milian. Ito ay sa darating na November. Siyempre, October pa lang, ayan na magiging maingay na. So, 2 months na lang yung hihintayin natin at magi-start na ang competition ng Miss Universe. And then, of course, we are excited kung ano nga ba ang ipapakita ng ating pambato sa Miss Universe. Siyempre, excited tayo dyan. Alam nating papalo ng bonggang-bongga ang Bea Milian. Kaya, tutukan natin ng maigi. Siyempre, ako looking forward ako doon sa transformation, doon sa kung ano ba ang ipapakitang eksena talaga ni Bea Milian Windorski. Maraming nagsasabi na malakas talaga ang laban ng ating Reyna. At eto na nga, syempre nangunguna pa rin sa mga prediksyon. At take note ha, mula nang manalo etong si Bea Milian sa Miss Universe Philippines ay naging maingay na ang pangalan niya. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa talagang inaabangan ang pagdating niya sa Miss Universe. At syempre inaalam din natin kung sino nga ba ang matitinding makakatapat ni Bea Milian. Kung ikukumpara ko si Atisa Manalo at saka si Bea, parang mas malakas nga ang laban ni Bea ngayong taon na to. Pero ito ang reklamo ng lahat. Nako, baka daw mamekos-mekos lang itong si Bea sa Miss Universe kung hindi lang daw si Raul ang may-ari ay paniniwalaan daw ng mga karamihan na ito daw si Bea ang mananalong Miss Universe. Ako to be honest ha, syempre nandoon na alam naman na natin yan at hindi na yan bago sa atin. So tignan ninyo yung nangyari noong nakaraang taon, di ba? Ako, nandoon lang ako sa part na naniniwala ako na ang organization na to ay makikita nila yung galing ni Bea. Makikita nila yung quality na meron sa ating pambato. Kaya may tiwala ako sa organization na, alam mo yun, na darating kasi sa mga organization ang mga kandidata eh. So makikita nila kung deserve ba nito manalo or hindi, di ba? So ako, para sa akin, mas mabuting magtiwala tayo more than sa pagdudahan natin sila. Eh paano sa atin ibibigay yan kung ngayon pa lang pinagdududahan na natin, di ba? So dapat fight lang at syempre trust the process. Sabi ng ganon. Parang ano lang yan eh, supranational. Tingnan mo, ang tagal-tagal bago tayo manalo. Pero dumating yung araw na hindi sila makakatanggi doon sa kandidata natin. At ayun na nga, di ba? Nakuha natin yung corona. So, dapat happy tayo sa ganon. So, dapat ganon lang yung mindset na meron tayo. Trust them. So yon. So ako naman, may tiwala naman talaga ako kay Bea kasi kung titignan mo naman, Diyos ko, bukod doon sa maganda, ay talaga namang masasabi ko, quality ang personality na meron itong si Bea. Talagang sobrang pak. Di ba? So, eto nga. So, kahapon may mga naglabasan na photos na etong si Bea Milian Windorski at saka si Catriona Gray ay nagkita na. Finally, nakita natin sila sa isang picture and then, ayun, happy ako dahil, di ba? Miss Universe to, Catriona Gray. So, for sure, sa pag-uusap nilang dalawa ay nabigyan na ni Catriona ng mga tips kung paano ilalaban ni Bea ang kanyang sarili sa Miss Universe. Pero marami nga nagsasabi, etong si Bea Milian, ginagaya si Catriona Gray. To be honest, hindi ko nakikitang ganon. Nakikita ko yung quality ni Catriona na merong ganon ding quality etong si Bea Milian, and then ikukumpara ko, parehas sila ng quality. Pero yung sasabihin mo na parang ginaya niya lang naman si Catriona Gray, I think hindi. Doon ako hindi naniniwala. Parang feeling ko, iba si Catriona
Kasi ibang umatake si Catriona eh, very ano siya eh, tawag dito, aggressive. Oho, yung kanyang mga desisyon, yung mga ano talagang nilalaban niya yan ng bonggang-bongga. Ito naman si Bea Millian, tahimik lang at mararamdaman mo yung humbleness talaga sa kanya na parang take it easy, chill-chill lang, pero magugulat ka talagang pak! Oh, so yon. For sure, nabigyan na to ng magandang tips ni Catriona Gray. And then, kung ikukumpara mo talaga silang dalawa, parang feeling ko mas maganda si Bea Millian. Kaya ang tanong na lahat, eto na kaya si Bea ang papalit kay Catriona Gray to become, will be the next Miss Universe from the Philippines? O, di ba? So, kung ano ba yung narating ni Catriona, ay mararating din ba ni Bea? To be honest ngayon, masasabi ko malakas talaga sa top 5 etong si Bea. Kung si Atisa manalo ay nako, sigurado ako makakarating siya sa top 5. Pero eto naman si Bea, sigurado ako. Kung hindi to first runner-up title to. So, yon ganon. Di ba? Kasi nga, alam mo naman yung quality na meron si Bea bukod doon sa matangkad, ay talaga naman, Diyos ko Lord, matalino ding bata. At talagang masasabi ko, yung ganda, oo, kakaiba. Sobrang binibigay niya talaga yung gandang pang Miss Universe. Either yung mga galawan. Sabing ganon, ito daw si Bea ay kailangan pa daw mag-exercise para daw magkaroon daw ng magandang body. Parang piling ko naman hindi na kasi maganda na yung body. Ano pa bang exercise ang kailangan ibigay, di ba? Eh parang piling ko meron na siyang magandang katawan at ipapalo niya na lang to ng bonggang-bongga. So ako naniniwala ako pagdating sa eksena ay piling ko makaka-eksena talaga ng todo-todo tong si Bea. Yung hairstyle winner, di ba? Tapos yung mga wardrobe, ayun, may mga nababasa ako, nako naman, sana naman yung mga damit na ipasuot, sana daw tawag dito, sino ba tong sikat na designer na nagpapanalo ngayon ng sabi sana daw, ito daw ang gamitin daw na designer, oho, para kay Bea, si Hernandez ba? Sandali lang, nasa dulo ng dila ko eh. Oho. So, yon. So, anyway, alam kong kilala na ninyo to. Si Rian Fernandez. Oho. Si Rian Fernandez ang gusto nilang magdamit kay Bea. Kasi nga, di ba, si Rian Fernandez kasi panalo talaga yung mga damitan. Ako, to be honest, yun din yung gusto kong mangyari. Kaya lang kasi, di ba, meron kasi designer talaga itong si Bea. Oho. Siya talaga yung nagdadamit kay Bea. Pero I hope na sana i-consider din ni Bea si Rian Fernandez na magdamit sa kanya sa Miss Universe. Kasi nga, di ba, kita naman ninyo yung mga damitan ni Rian Fernandez. Diyos ko Lord, yung ginamit ni Katrina Ligado sa Miss Supranational. My gosh! Talagang masasabi ko, wow, ang winner, wow, ang panalo, wow, ang ganda, di ba? So yun, sa totoo lang ha, yung ginamit ni Katrina Ligado, my God, ang creative dito ni Rian Fernandez, sobrang ang gusto ko talaga yung design, ang social, yung alam mo yun, ang lakas makarena, kaya, Diyos ko Lord, kaya hindi mo rin matatanggi na talagang nanalo si Katrina Ligado because of Rian Fernandez din no? Panalo. Pero syempre, kailangan ng budget dyan. So, kailangan din syempre budgetan talaga ng organization ng Miss Universe Philippines ang pambato natin na si Bea. At kung magre-Rian Fernandez siya, ay, Diyos ko Lord, wow, winner. Hindi ko alam kung si Rian Fernandez. Pero gusto ko din yung damitan ni yung sa Binibining Pilipinas, yung sinuot ng winner. Ay, nako, panalo din yun. Sobrang wow din talaga yun, di ba? Yung evening gown niya na talagang panggulat din, pang Reyna. Gusto ko yung mga ganong atake na suotin ni Bea Millian sa Miss Universe. I hope na sana talaga naiisip na yun ni Bea. Kasi di ba nanood kasi si Bea ng Binibining Pilipinas. Tapos, syempre nakita niya na rin yung kay Katrina Ligado, di ba? So, I hope na sana ganong atake talaga yung kanyang gown. So, ayoko ng matigas. Ayoko ng yung gusto ko yung magmumukhang Reyna siya. Sabing ganon, dapat daw nakaladlad yung buhok or nakataas ba. Gusto ko sa kanya yung curly hair. Oho, i-curly niya. Yung parang, alam mo yun, yung parang maalakat yun na gray nung
coronation ng Miss Universe kasi mas bagay sa kanya yung ganun eh. Lalo na mapanga siya, so mas bagay yung wavy. Ganon. At mas makikita mo talaga yung ganda. Ganon. So, I'm so excited. And then, ano pa ba? Bukod doon sa gown, bukod doon sa hairstyling, makeup, magaling naman mag-makeup, di ba? So, nakita naman natin, lahat naman ng makeup niya, plakado. Wala siyang mukhang matronang makeup, di ba? So, yon. Kaya parang pili ko winner na siya dito. So, yon. So, pasarela. Ayun, sabing ganun. Ako, sana daw maiwasan daw talaga yung paliyad-liyad ni Bea Millian sa Miss, lalo na daw pag sa Miss Universe kasi daw hindi daw nakaka-queen. I hope so. I hope so. Pero kung ayun yung magiging signature look at galaw niya, wala naman akong magagawa. So, I always support lang naman talaga 100%. Pero, yun nga. So, sana maiwasan. Pero, huwag kayong mag-alala kasi si Madam J, di ba? Si Mama J ang nagturo or nagtitraining or mahawak ngayon kay Bea. Syempre, gusto nilang manalo ng Miss Universe at perfect na tong candidates natin. Tahimik lang si Mama J pero ang target niyan ay syempre crown. Lalo na ngayon ang daming intriga. So, syempre, corona yan. Gusto niya ng corona. So, ayun na nga, nakuha niya na yung corona sa supranational. And then, ayun, so corona for the Miss Universe. Di ba? So, I hope so. But feeling ko talagang pinupukpok na nila sa paghahanda kasi nga maaga pa lang nagtitraining na at nakita naman natin na talagang ginagawa niya yung best niya. And then, Q&A. So, syempre kailangan pa rin magsanay ni Bea Millian sa Q&A, lalo na kung sumagot tong lola mo ay napakahaba at laging may pa-box. Di ba? So, yun. So, kailangan talaga ma-polish to at sana matuto si Bea na kung paano sasagot ng mga pageant party question. Yung ganon, yung pageant party answer. Hindi naman yung pas gusto ko yung authentic. Pero, syempre, dapat yung parang kay, yung kay, tawag dito, mas gusto ko yung mga sagutan ni, Pia Wurtzbach. Di ba? Kasi kay Pia Wurtzbach, with the heart. Di ba? So, yun. Kaya naman, oh my gosh, I'm so excited. Nakita niya na rin ito at nakita ko may photos sila together with Pia Wurtzbach maliban kay Catriona Gray. So, sa madaling salita talaga. So, for sure, di ba? Alam na natin na nabigyan na to ng mga tips ng mga reyna natin kung ano yung mga gagawin. For sure, ang payo nila dyan ay be yourself. Charot! So, yun. Ay, nako, nakakaloka. Be yourself. Yes, ayun naman talaga yung nakikita din natin kay Bea Millian na marunong din siya sa be yourself. Very authentic kasi ang lola mo. Kaya for sure, ganun din yung turo sa kanya ng mga to, di ba? Be yourself lang. Ayun lang naman yung laging pinapayo ng mga beauty queens eh. Be yourself. Ipakita mo lang yung sarili mo. And then, wala namang question kung pag-uusapan natin yung talino, pag-uusapan natin yung pag-uugali, yung manners, the way kung paano i-handle ni Bea, yung sarili niya, wala tayong question dyan. At talaga namang naniniwala ako, malakas at magaling ang Bea Millian Windorski. And then, ayun na nga. So, for now, ang update sa mga, sa mga prediction ay, syempre nangunguna pa rin ang ganda ng Pilipinas at sobrang masaya ako para dito. Kasi dito pa lang nakikita na natin na talagang wow, 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 wow. Diba? So, yon. So, mas lumalaki yung chance na parang wow, mukhang tayo yata talaga ang mananalo ngayong taon na to ng Miss Universe, di ba? Pero syempre, abangan natin yan. Abangan natin kung ano nga ba ang magiging eksena, kung ano nga ba ang magiging ganap, at ano nga ba ang ipapakita, syempre, ng ating pambato sa Miss Universe. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, mananalo ba tayo ng Miss Universe? Siya na kaya ang susunod na reyna ng Miss Universe ng ating bansa? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. At syempre, katulad ng mga pinag-uusapan natin kanina, sino nga ba ang gusto mong designer na mag-design dito kay Bea Millian? At ano nga ba ang hairstyle na gusto mong makita sa kanya na mas bagay para sa coronation or sa
kanyang preliminary. And then, of course, i-consider din natin ano nga ba ang national costume na gusto mong isuot ng ating pambato. And then, of course, ayun nga. So, sa tingin mo, mananalo kaya tayo Miss Universe ngayong taon na to? Lalo na nangunguna siya sa prediction. Ano pa ba ang nakikita mong kulang kay Bea para mas magduda ka sa kanyang galing? Di ba? So yun, comment lahat mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.